Alam nyo, may kakaibang plot twist sa politika natin ngayon. Isipin nyo to, yung dating strongman nakakulong ngayon sa dahig, pero siya pa yung sumisigaw na mahina raw ang kasalukuyang pangulo. Parang punchline sa isang joke, di ba? Pero seryoso to ha, sa likod niyan ay isang matinding labanan para sa kapangyarihan. Kaya ngayon, susubukan nating alamin kung sino ba talaga ang nagpapakita ng tunay na lakas. Ito yung mismong sinabi ng source natin at talagang tumatatak yung mga salitang kapal ng mukha, di ba? Kasi yung akusasyon hindi galing sa isang entablado o rally, kundi sa loob mismo ng isang detention cell ng ICC, yung korte sa pinakamabibigat na krimen sa buong mundo. At dito mismo nagsisimula yung buong kwento ng tensyon sa pagitan ni Duterte at Marcos Jr. So, paano nga ba tayo umabot sa puntong ito? Tingnan natin kung paano kadali ang mga simpleng salita ng isang dating leader ay biglang naging isang direktang hamon sa buong gobyerno. Isang hamon na, ayon sa ating source, ay lumagpas na sa linya ng ordinaryong pamumuna. Okay, tingnan natin tong timeline kung paano uminit yung sitwasyon. Nagsimula lang to sa mga salita noong November 2021. Tinawag si Marcos na spoiled child. Simple lang. Pero pagdating ng November 2024, grabe, ibang-iba ng tono. Isang hayagang panawagan na sa militar para ituwid daw ang gobyerno. Pansin niyo yung pattern ha, hindi na to basta kritisismo. Mukhang planadong pag-atake na palala ng palala. So para malino na malinaw, hindi na to simpleng usapang politika. Ang sinasabi ng source natin, ito ay isang direktang panawagan sa militar na talikuran yung sinumpaang tungkulin nila sa bandila at sa konstitusyon. Sa madaling salita, hinihiling niyang mag-treason sila. Yun yung ultimong pagkakanulo sa bayan para lang sa kanya. At ano naman ang naging sagot ng gobyerno? Nako, mabilis at nagkakaisa. Sabi ng DOJ, yung mga sinasabi mo, halos sedisyon na yan o pag-uudyok sa rebelyon. Si Executive Secretary Bersamin, sinabing makasarili yung motibo. At heto yung pinakamatinding pader, mismong hepe ng militar, si General Bronner, ang nagsabing malaking hindi sa mga nagpaplanong mag-coup. Okay, narinig natin yung hamon. Gayon, punta tayo sa pinakaimportanteng tanong. Paano tumugon ang mga institusyon ng Pilipinas? Kasi sa isang panawagan para sa pagtataksil, sino ba ang pinili nilang pakinggan? At heto na, ito yung sagot, direkta mula sa militar. Malinaw na malinaw, ang katapatan daw nila ay hindi sa isang tao, kundi sa konstitusyon. Yung mga salitang yan, duly constituted authority, yan mismo ang sagot nila sa hamon ni Duterte. Pinili nila ang batas, hindi ang dating boss nila. At hindi lang to galing sa Camp Aguinaldo Mula Luzon hanggang Mindanao, 6 na regional command ang nagsabi na iisa lang ang kinikilala nila. Nag-imbestiga pa nga sila sa posibleng dayuhang pondo sa likod ng gulo. Ito yung tinatawag na solidong hanay, isang pader na mukhang hindi talaga matinag. Tapos, pagkatapos ng militar, para bang gumulong na yung suporta. Sunod-sunod, mga gobernador, mga mayor, at eto pa, pati mga mambabatas mula mismo sa baluarte ni Duterte sa Mindanao, lahat sila nagsabi ng hindi sa mga panawagan niya. Yung mismong pundasyon ng gobyerno sa mga probinsya ay nanindigan para sa administrasyon. At hindi pa dyan natatapos, maging yung pinakamalaking partido sa politika at mga higanteng grupo ng negosyante, lahat sila naglabas ng suporta. Ang mensahe, kumakalat at malinaw na malinaw. Ang lahat ng haligi ng lipunan, militar, gobyerno at ekonomiya ay iisa lang ang direksyon na tinitingnan. Sumalinaw na may dalawang klase ng kapangyarihan na nagbabanggaan dito. Ngayon, himayin natin to. Ano ba talaga ang pagkakaiba ng lakas na sinasabi ni Duterte kumpara sa lakas na ipinapakita ni Marcos Jr.? Okay, ayon sa source, ang estilo ni Duterte ay tinatawag na performed strength. Ito yung lakas na parang pang-entablado, alam mo yon? Puro pagbabanta, pananakot at marahas na salita. Isang palabas para magmukha kang siga at para takutin yung mga kalaban mo. Sa kabilang banda naman, yung kay Marcos Jr. ay institutional strength. Ito hindi maingay o madrama. Ito yung tahimik na lakas na nanggagaling sa suporta ng mga institusyon at sa pagsunod sa batas. At dito talaga nasubok yung dalawang uri ng lakas sa harap ng pananagutan. Si Duterte, noong hinabol ng ICC, tumakas sa Rome Statute. Ngayon, nakakulong siya at 2 beses nang tinanggihan ng hiling na makalaya. Si Marcos naman, hinahayaan niyang umandar yung mga investigasyon kahit pa mahirap yan sa politika. Dito talaga makikita yung pagkakaiba nila.
Pero teka muna, kung wala pala sa kampo ni Duterte yung tunay na suporta, bakit parang ang ingay-ingay nila online? Dito na ngayon papasok yung tinatawag ng source na digital na salamangka. Isang mundo kung saan ang peke ay pilit na ginagawang totoo. Ito raw ang estratehiya nila. Kung hindi mo makuha ang suporta ng mga tunay na institusyon, yung militar, yung gobyerno, edi lumikha ka na lang ng ilusyon ng suporta sa social media. Isang digital na salamangka, kumbaga. At hindi to hula-hula lang, may datos tayo dito. Ayon sa isang pag-aaral, 1/3, 33% ng mga online account na nag-iingay tungkol sa pag-aresto kay Duterte ay peke. Hindi to aksidente. Ito raw ay isang organisadong digital warfare. So isipin nyo to, sa bawat 3 comment na nababasa nyo, posibleng yung isa dyan, bot lang pala. At hindi lang basta peking accounts yan. Nakita natin ang pagkalat ng mga peking video, paggamit ng mga entertainment page para sa disinformation at yung pagkapakalat pa ng chismis tungkol sa civil war. Anong layunin? Simple lang, gumawa ng ingay para takpan ng katotohanan na ang tunay na suporta ay wala sa kanila. Kaya pagkatapos nating makita ang lahat ng to, yung mga hamon, yung mga sagot ng institusyon at pati na yung mga boto, oras na para bumalik sa pinakaunang tanong natin. Sino nga ba talaga ang mahina? Okay, ngayong alam na natin yung buong kwento, yung panawagan sa militar, yung paninindigan ng mga institusyon at yung digital na salamangka. Masasagot na ba natin kung sino ba talaga yung nagpapakita ng tunay na kahinaan? Heto na yung pinakamalinaw na larawan. Sa kaliwa, isang leader na nasa selda. Sa kanan, isang leader sa Malacanang. Yung isa, may hukbo ng bots. Yung isa, may suporta ng militar at mga negosyante. Yung isa, nagmamakaawang magtaksilang iba para sa kanya. Yung isa, pinaninindigan ng konstitusyon. Sabi nga ng source natin, nasa larawan na mismo ang sagot. At ayon sa source, ito raw pala yung tunay na mukha ng kahinaan. Una, yung pagtakas sa panananggutan, tulad ng pag-alis sa ICC. Pangalawa, yung pag-uutos sa iba na sumuong sa panganib. Ikatlo, yung maling akala na ang pagiging brutal ay lakas. At yung pinakahuli, yung kailangan mo pang hilingin sa iba na sirain yung bansa para lang iligtas ka. Sa uli, dito talaga bumabagsakan lahat. Ang pagkakaiba ng kapangyarihan nila ay simple lang. Ang isa may hawak sa mga tunay na institusyon ng Estado, yung isa naman ang hawak na lang ay isang hukbo ng mga online account. Pero may huling paalala ang source natin. Kahit napatunayan ng mahina, ang isang taong desperado at wala nang mawawala ay posibleng maging pinakamapanganib sa lahat. Sila raw yung mga taong nagsisimula ng malalaking sunog sa kasaysayan. Kaya yung tanong na dapat nating iwan sa ating isipan ay hindi sino ang mahina, kundi gaano kalaking sunog pa kaya ang kayang simula ng isang tigring sugatan at nasa sulok.